China, nag-aapoy sa galit sa Pilipinas. Sa katatapos lang na eleksyon sa Taiwan, na ikipinanalo ni President-elect Lai Ching-te ng Democratic Progressive Party o DPP, na uupo ngayong Mayo. Na di umano ay kontra sa pilit na paggigiit ng China na ang Taiwan ay sakop o probinsya lang ng China. At tila bagumuhong pag-asa naman ng China na masakop ang Taiwan dahil sa hindi nila kaalyado ang kasalukuyang administrasyon at susunod na administrasyon. Nagpaabot ng congratulatory message o pagbati si Philippine President Bongbong Marcos Jr. kay President-elect Lai Ching-te ng Taiwan. Na siya namang ikinagalit ng China sa Pilipinas, na animoy isang bata na nagseselos at kulang sa pansin. Ipinagpapaliwanag di umano ng Chinese Foreign Ministry ang ambassador ng Pilipinas sa China na si Jaime Flor Cruz, dahil sa pagbati ni President Bongbong Marcos kay President-elect Lai ng Taiwan na anilay labag sa One China policy. Sa isang pahayag sinabi ni Chinese Foreign Ministry Mao Ning na ang mga pahayag ni Pangulong Marcos ay seryosong paglabag sa One China Principle pagsalungat sa political commitments ng Pilipinas sa China at panghihimasok sa usaping panloob ng China. Sinabi pa ni Mao Ning na huwag maglaro ng apoy ang Pilipinas at tumigil sa mga maling salita at kilos kaugnay sa isyu ng Taiwan. Sinabihan pa di umano si Pangulong Marcos na magbasa at unawain ang kasaysayan ng Taiwan at China. Paliwanag ng DFA ng Pilipinas na ang pagbati ni President Bongbong Marcos ay paraan ng Pangulo na magpasalamat sa Taiwan sa pagtanggap at pangangalaga sa halos 200,000 OFW sa Taiwan. Giit pa ng DFA na patuloy na kinikilala ng Pilipinas ang One China policy. Bukod sa Pilipinas ay bumati din sina US Secretary Anthony Blinken, British Foreign Secretary David Cameron, Foreign Ministers ng Japan at Singapore. Kinundi na ng Chinese Foreign Minister ng China ang mga bansang bumati sa bagong elect na Pangulo ng Taiwan na si Lai. Aniya ay mariing tinututulan ng Beijing ang mga maling practices ng mga bansang bumati na di umano'y labag daw sa One China Principle. Kung mapapansin natin tila ba tanging ang Pilipinas lang ang hinihinga ng paliwanag ng China at mukhang galit na galit kay Pangulong Bongbong Marcos. Bakit hindi magawa ng China sa ibang bansa tulad ng Amerika at Japan? Dahil ba nahihinaan sa Pilipinas? At natatakot sila sa mga makapangyarihang bansa tulad ng Amerika? At yung kayang bansa lang ang gusto nilang pasunodin para lang maipakita nila sa mundong malakas sila? Malakas ba talaga o bully lang talaga ang China? Comment nyo lang sa baba ang inyong mga pananaw. Salamat po. For more video update please subscribe, like and share our channel.